And hello guys, once again, welcome back to my channel, welcome back to Chloe TV. So mapagpalang araw po sa inyong lahat guys. So another reaction video na naman tayo sa araw na to. So ayan, isang mapagpalang araw. And mag-ingat po kayo guys kung saan man kayo naroroon, saan dako man kayo ng mundo. And of course, maraming salamat guys sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel at syempre dito sa ating Team Kalingap. Lalong-lalo na po sa ating mga OFW na palaging nakasuporta dito sa atin. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa kaya naman ngayon ay bibigyan natin ng part 2 reaction video ang part 48 ng EDSI. Muli nating balikan ang mga magagandang alaala ni Beyonce dito sa Kalingap. So dito parang isinalaysay niya kung paano siya natagpuan ng Kalingap, ano yung mga nangyari sa kanya, ano yung mga nagbago sa kanya dito sa Kalingap. So ngayon ay muli nating tunghayan ang part 48. Alam kong napanood niyo na po ito guys kasi alam ko sa ating mga solid EDSI supporters na talagang wala kayong pinalampas na episode dito sa EDSI. Pero ngayon, so ating panoorin muli guys na may kasamang reaction. At kung gusto mo ng ganitong klaseng reaction video, huwag kalimutan i-hit ang ating subscribe button. Isama niyo na rin po ang notification bell para every time mag-upload po tayo ng panibagong reaction video, updated po kayo. At higit sa lahat, huwag din natin kalimutan palaging suportahan ang pinakaama ng Kalingap, si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs, si Kalingap Rab, at syempre si Jack Matubang. Suportahan din po natin ating Keyboys, Kalingap Partners, at ang ating mga charity vlogger sa Pilipinas. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Tara na at panoorin natin muli ang mga magagandang sinabi ni Beyonce dito sa Kalingap. Ako po si Beyonce Jane Ilona Bataleros, 17 years old. Ako po ay isang beneficiary ng Team Kalingap, isa po sa Kalingap Angel Batch 1. So isang taon na lang guys, mag-18 years old na itong si Beyonce. Nung 17th birthday niya, sobrang bongga, sobrang napaka-elegant, talagang pinaghandaan, pinag-ipunan. So we're looking forward sa magiging 18th birthday niya. So for sure, talagang mas bongga. Hindi ko ma-imagine, pero talagang siguro sobrang napakaganda siguro niya noon, no? At ako po ay na-scout po ni Dr. Love sa pamamagitan po ni Kuya Patrick. Noon po, sabi po sa akin ni Mama, sabi daw po niya na ang una daw po sana sa akin makaka-scout ay si Edu. Si Kuya Edu po. Nagkamali ka na, nawala na yung kuya. Diba? So parang sinasabi dito na nawala na yung kuya. So ibig sabihin, may may pag-ibig talagang namumuo. Kasi pangit din naman pag tinawag mong kuya ang isang tao kung may lihim kang pagtingin, di ba? So ibig sabihin, wala nang kuya, so may namumuo ng pag-ibig. O, tingnan niyo naman yung, tingnan niyo yung picture niya, di ba? Sobrang napaka-inspire niya yung sabihin niya yung Edu. Diba? Ang ganda ng ngiti niya dito. Kaso po yun, wala nga po ako noon. Pero mas mabuti po yan kasi kung hindi po siya yung kalatim ko ngayon. Joke lang. Mabuti na rin, no? Siguro mabuti na rin na talagang hindi siya naging beneficiary ni Kalingap Edo. So mas maganda talaga na dito siya kay Kalingap Rab kasi alam naman natin na malaki yung channel ni Kalingap Rab and maraming mga sponsor si Kalingap Rab, diba? So if ever na nangyari na naging beneficiary siya ni Kalingap Edo, so hindi niya maranasan itong ganitong klaseng opportunity, no? So tingnan niyo naman yung pabahay ni Kalingap Rab para sa kanya. Talagang grabe, sobrang napaka-bongga, napaka-laki. Sabi pa nga dito ni Kalingap Rab na almost 3 million yung gagastusin dito sa pabahay ni Beyonce. So, mas mabuti na hindi siya naging beneficiary ni Kalingap Edo kasi walang EDSI na mangyayari and walang kilig, walang sweetness overload na ating masaksihan ngayon dahil sa dalawang to. So, mas mabuti na rin
na hindi si Kalingap Edo ang nakapag-vlog sa kanya. Sa isang taon ko po sa Team Kalingap, sobrang dami po nagbago sa buhay po namin, ng pamilya ko. Dahil nagkaroon po ako ng pag-asa. Dahil akala ko po dati hanggang doon na lang po kami. Dahil bago po ako matagpuan po ng Team Kalingap, ako po ay kasama ni Mamang nakikipaglabada. Dito napaka-innocent pa na ng mukha ni Beyonce. You know? Napaka-cute pa niya tingnan dito. Napaka-bugol pa. Napaka-taba pa ng kanyang cheeks. Sobrang napaka-bata pa niya dito tingnan. Ngayon kasi talagang nagmamature na siya. Pero ngayon talagang iba yung level ng ganda niya. Talagang habang tumatanda siya, nagmamature siya, lumilitaw yung ganda niya. No? Habang nagmamature siya, mas lalo siyang gumanda. Mas lalong lumilitaw yung maganda niyang mukha, mas na-emphasize yung matangos niyang ilong, di ba? Kasi sobrang pa niya dito, sobrang bata pa niya dito kumpara ngayon. Buwan po. Mabuti na lang po at andito po si Kuya Val, ang bayani ng Cam Norte, na bumuo po ng Team Kalingap para po tumulong sa mga mahihirap. Noong una po ay dati din po ako mahiyain, walang bilib sa sarili. Pero nang dahil po kay Edu, po sa love team at sa ka-love team ko na si Edu. Si Kuya Edu. Makailang mali na yan, ha? Naparami ka na. Nakalimutan mo na yung kuya. Stick to kuya. Para di masyadong halata. Stick to kuya talaga. Nagkaroon po ako ng kumpiyansa sa sarili. Tinulungan niya po ako mas mabus yung confidence ko at kung paano ko makipaghalubilo sa mga ibang vlogger, sa mga Kalingap partners. At dahil po sa yun din yung napansin natin, no? Kasi dati talagang sobrang mahihain ng Beyonce. Kung napanood niyo po yung unang pag-vlog ni Kalingap Rob sa kanya, talagang bihira lang itong ngumiti, no? So ngayon, sobrang ang laki ng pinagbago ng kanyang personality. Talagang nakikisabay na siya sa mga joke, lalo-lalo dito sa kanyang partner na si Kalingap Edo na napaka-joker, no? So masasabi din natin na dahil din kay Edo na nabuboost yung confidence niya, yung kumpiyansa niya sa sarili, hindi na siya nahihiya, at dagdag pa nung nagka-brace na siya. So talagang mas lalo niyang nakilala yung sarili niya. Mas lalong lumilitaw yung pagiging totoo niya. Kanya, mas na po yung confidence ko. At sa kanya ko lang din po narinig na maganda naman daw po yung ngiti ko. Kahit noong time na hindi pa po ayos yung ngiti ko. Wala pa pong. Maganda naman talaga yung ngiti niya, guys. Kahit hindi pa pinaayos, hindi pa pinalagyan ng brace. Maganda lang. Magwapagin talaga si Beyonce. No? From the very start sa vlog niya, nung una pa lang nakita natin sa vlog ni Kalingap Rob, nandun ay gwapa naman siya in the first place. Mahihain lang siya nung una. Siguro yun yung napapansin natin. Kasi parang napaka-ubos kasi ng tingin nila sa sarili nila nung time na yun, di ba? Napifeel din natin yan kasi may mga tao talaga na feel nila sa sarili nila na napakababa namin. Kaya siguro nawawalan sila ng kumpiyansa. And kung titingnan talaga natin nung unang pag-vlog, gwapa din si Beyonce. Gwapa din siya ng bata, no? Maganda yung ngiti niya, maganda yung ilong niya, package na yung mataas niyang height, yung matangkad niya. So, masasabi talaga natin pang model yung dating din niya. And ngayon, unti-unti niyang na-develop yung pagkahimahiyain niya. Siyempre, dahil yan kay Kalingap Edo. Ang maganda dito kay Kalingap Edo, napaka-supportive niya dito kay Beyonce, no? Sabi nga niya dito kay Tulang Vlog, talaga nag-a-update
si Papa Ed sa kanya. You're the limits with you right now. So what's your feelings? The city screaming. Kaya din siguro isa sa dahilan kung bakit mas binibless si Beyonce, no, bukod kay Carla sa ating ibang angels, kasi nakikita talaga natin yung may mabuting puso si Beyonce na handa ring maglingap, handang tumulong sa mga taong nangangailangan. Grabe na pala-sweet na dito, guys, oh, di ba? Hawak kamay sila ng mga time na yan. Napaka-sweet na nila ng mga panahon na yan. Ito yung time na pumunta sila sa Palawan. Napaka-sweet. Grabe yung paganda niya dito, no? Napaganda niya sa kanyang birthday party. Para siyang si ano dyan, Cinderella. Napakabagay ng kanyang suot. And ayun, kasi talagang grabe rin yung pagmamahal ng supporters niya yun. At syempre ng ating kalingap, no? Talagang binigay talaga sa kanya yung pinaka-the best na birthday party na sabi pa nga niya na ito yung pinaka-first time niyang mangyari sa buhay niya, ma-experience yung ganitong kabongga na birthday. And I think na deserve naman talaga niya yung birthday na yun, no? Tonight, you better take what you can, 'cause the time is right now. Ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa ating kalingap, kay Kuya Val, lalong-lalo na po kay Kuya Rab, na siya pong dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. At syempre po sa aking scouter po na si Dr. Love, saka si Kuya Patrick po, thank you so much po. Kay Edu, kay Kuya Edu po na lagi po nandyan sa akin kahit po walang vlog. Lagi po akong ginagabayan. At syempre po sa founder po ng Team Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, syempre kay Ate Jacqueline po, napaka-supportive po na ate. At sa mga viewers, supporters, sponsor ko po, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay hindi magsasawang magpasalamat habang buhay ko po itong tatanawin na utang na loob po sa inyo. Maraming salamat po. Yan lang guys, no, ang ating part 48, no, ang pagiging first anniversary ni Beyonce dito sa Kalingap. Ang maganda to kay Beyonce, talagang ni kahit kailan hindi nakalimot magpasalamat sa mga taong napakalaking ambag sa buhay niya, lalong-lalo na kay Patrick, kay Dr. Love, diba? At syempre dito kay Kalingap Rab at sa ating ama ng Kalingap si Kuya Val. So, ang maganda dito sa kanya, talagang palagi niyang iniisip yung mga taong nakatulong sa kanya. And syempre, nagpapasalamat din po tayo sa mga taong walang tigil na sumuporta dito sa EDC at syempre dito kay Beyonce. Talagang nakaka-inspire yung niya guys, story ng buhay niya. And alam ko marami namang mga kababayan natin
na mas malala pa yung sitwasyon nila dito kay Beyonce. We hope and pray na sana one day may mga tao ring gagamitin ang Diyos para tulungan yung mga kababayan natin na salat din sa buhay. So dito kay Beyonce, sobrang napaka-bless niya kasi nahanap siya ni Kalinga Prab at na-vlog. At tingnan nyo naman, grabe, napakalaki ng pagbabago ng buhay niya. And grabe, sobrang nagpapasalamat po tayo sa inyo, sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating Team Kalingap. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi mangyayari at hindi ma-experience ni Beyonce ang ganitong buhay ngayon. And grabe guys, talagang malapit nang matapos yung pabahay nila. And sabi nga ni Kalinga Prab, almost 3 million ang magiging gasto dito sa bahay nila kasi sobrang napakalaki din naman ang bahay nila, and I think deserve naman ni Beyonce sa kanyang pagiging mabait at sa kabila ng mga pangyayari sa buhay niya, talagang masasabi natin deserve niya po yung mga blessings na ito. And ayun guys, ipapatuloy lang po natin ang ating pagsuporta at pagmamahal kay Beyonce at syempre sa ating love team na EDSI. No, ipapatuloy lang natin ang ating pagsuporta sa programa ni Kalinga Prab at dito kay Kalinga Edo, suportahan po natin siya, at dito kay Kuya Bal Santos Patubang. So siguro yan lang ang ating maiambag, no, ang ipanalangin na more blessings para sa Kalingap at syempre dito na rin sa love team ng EDSI. So, maraming salamat guys. Sana'y na-inspire kayo dito sa kwento ni Beyonce. Alam ko, lahat tayo may kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Pero ang importante guys, palagi manalangin lang po tayo palagi kasi alam ng Diyos na hindi magbibigay ang Diyos ng mga pagsubok na hindi natin makakayanan. Siguro sa ngayon, hindi pa ay ibibigay ng Diyos ang mga hiling natin, pero I know one day magkakatotoo rin ang ating mga panalangin sa Kanya. And tulad dito kay Beyonce, nasabi lang niya noon, pangarapan niya noon na makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang buhay. Talagang ginamit ng Panginoon ang ating Team Kalingap para tuparin yung mga pangarap na yon. So, tingnan niyo naman guys, ang buhay ni Beyonce talagang masasabi talaga nating malayo na yung narating niya. No? We hope and pray na magiging successful itong si Beyonce kasi alam natin at nakikita natin sa kanyang sarili, sa kanyang ugali na itong si Beyonce ay may mabuting puso at mapagmahal sa kanyang magulang. At hanggang dito na lang guys ang ating reaction video sa araw na to. Baka nakalimutan yung mag-like and share sa ating video para mapanood pa natin ibang EDSI supporters at ng ating mga Kalingap supporters. Huwag kalimutan mag-like and share. At higit sa lahat, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang dito na lang. Ito nga po pala si Chloe TV. Thank you for watching.